Hindi namin naririnig to sa mundo, God. Only your voice give us life. Only your voice give us hope. Only your voice do miracles, Lord. We appreciate you, God. We honor you with high adoration, oh Lord God. From this place, oh God, we all bow down to the King of Kings and the Lord of Lords. He's alive! Hallelujah! Yes, God. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, oh God. Yes, Lord. We love you, God. Muli, palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, God. Thank you, Lord. You may sit down in the presence of the Lord. Don't mind yung katabi mo muna. Just respect the Lord. Hallelujah. Yes, this is the Resurrection Day celebration. Ito yung iniisip natin ng panahon na ang mga tagasunod ng Panginoon from their depression, nakikita nila ang Diyos na nakapako sa krus, naghihingalo. Walang kalaban-laban. He looks like a selfless, a helpless, and a hopeless person on the cross. Hindi nila lubos maisip, kapatid, hindi mo rin lubos matatansya kung paano nangyari ang Diyos na nagpagaling ng mga bulag, ang Diyos na nagpakain ng libo-libo, ang Diyos na naglakad sa tubig, ang bagyo ay kontrolado niya. Lahat ng iyon, ng himala na kanyang ginawa. Ang Diyos na bumubuhay ng patay, ay nakikita nilang namamatay ng mga oras na yun. And they forgot everything that the Lord has done. They even forgot His words when the Lord Jesus says, in 3 days I will rose up again from the grave. Ako'y muling mabubuhay. We cannot blame those people. Di natin masisisi ang mga taong ito. Kahit tayo nasa sitwasyon nila, nakakabaliw ang sitwasyon. Pero mas nakakabaliw ang nangyari. Linggo ng umaga, pumunta ang mga kababaihan sa ibang salin o ibang sulat kasama ang disipulong si Juan at si Pedro. Pumunta sila sa libingan. At pagpunta nila doon, bukas ang libingan. Wala na ang bangkay ng Panginoon. Nagulat sila, naisip nila lahat ng sinabi ng Panginoon. Napatunayan ng Diyos na lahat ng sinabi niya ay totoo. I don't know what are their situation. Maaaring tumatakbo ang mga babae ng sobrang bilis. Sumisigaw siguro sila sa kababalaghan na nangyayari ng mga oras na yun. Sinasabi nila, buhay ang Panginoon! Wala siya sa libingan. May nakausap kaming 2 anghel. At ang sabi nila, bakit namin hinahanap ang buhay sa libingan ng mga patay? The angels confess that the Lord is alive. Hallelujah. Kung nakakabaliw na yung nakikita nila sa cross, mas nakakabaliw to. Dahil kasama na rin nilang iniisip yung panahong naghihingalo ang Diyos, tapos bigla na lang na nawala sa libingan niya, tapos bigla nilang naaalala na sabi niya mabubuhay siya 3 araw, tapos ito naman si Magdalene, umiiyak, ang sabi niya sa lalaking nakita niya, sana po kung nakita niyo ang Panginoon ko, ibalik niyo po siya sa akin. Pero hindi niya alam ang kausap niya. Tinawag siya ng ilang beses. At ang nasabi na lang niya, Rabbi! Rabbi! What a joy! What a joy! Ito ang pinakamasayang araw sa buhay ng mga disipulo. At simula sa araw na ito,
Kahit anong kalungkutan, itataya nila dahil sa kaligayahang nakita nila nung araw na ito. Lahat na itataya nila sa kaligayahang nakita nila sa Panginoon. Iyon ang pag-asang hatid. Kaya sinabi ni Pablo, walang silbi ang pananampalataya natin kung hindi buhay si Jesus. At wag mo sabihin pupunta ka ng langit o mabubuhay kang muli dahil si Jesus hindi naman nabuhay. Pero dahil muling nabuhay ang Panginoon, palakpakan mo ang Diyos. Lahat ng isinulat, sinabi niya, kaya niyang patunayan dahil ang number one, nakaaway ng sangkatauhan, hindi lang ng tao, ang kamatayan ng dakilang kinakatakutan ng lahat, maging ng mga bituin, ng kalawakan at lahat ng sanlilika, kinakatakutan ay pagkagunaw ng lahat, pagkahinto, pagkawasak, pagkamatay. Pero, salamat sa atin, Panginoon, siya ay muling nabuhay. Samantalang nung nasa krus siya, sumisigaw siya ng war cry. Alam mo kapatid, sinisigaw niya, "It is finished!" Sinisigaw niya, "Tetelestai!" Pero walang naniniwala sa kanya. Paano ka ba namang maniniwala? Nakapako ka sa krus, sisigaw ka, napagtagumpayan mo na ang lahat. Pero lahat ng yun, the Lord is our banner. Kaya kapatid, hindi ipapahiya ng Diyos ang kanyang pangalan. Dala-dala mo ang bandila ng Panginoon. Hindi niya ipapahiya sa anumang gera, anumang pinagdaraanan mo, as long na dala-dala mo ang pangalan ng Panginoong Hesus, hindi ka mapapahiya. Hindi dahil kung sino ka, kundi dahil hindi ipapahiya ng Panginoon kung sino siya. Hindi lang sa ating buhay, kundi sa maging sa kanyang sarili. Kaya muli, palakpakan natin ang Diyos na ito na nagtagumpay. Hindi po komportable sa mic, ngunguna ako at medyo hindi na rin maganda to. So mga kapatid, Resurrection Day, lagi yan. Kapag tayo ay, kung ang mundo ay nagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Jesus, dapat ikaw ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Hindi ito lugar para magluksa. Dahil kung aalalahanin mo muling pagkabuhay ni Jesus, walang hanggang kagalakan ang iyong mararanasan. So we praise the Lord sa buhay ng ating mga tagapaglingkod kanina. Palakpakan natin ang Diyos, maging sa song leader natin. That's true. Hindi madali pinagdadaanan ng kanilang pamilya. Kami po'y nakikiramay sa inyo, Rumbao family. At maging sa nangyari sa kanilang tahanan, pero hindi yun dahilan upang hindi purihin ang Panginoon. Yan ang katibayan na buhay ang Diyos sa buhay natin. Laging may pag-asa at may dahilan tayo sa ating Panginoon. Kaya salamat sa Diyos sa buhay. Ngayon kasama mo kami, kapatid, sister. Papangitiin ka namin, paratawanin ka namin, dadamayan ka namin. Sa panahon mang ikaw ay, ang bawat isa, tabi mo ang katabi mo. Yan, magkakasama tayo sa hirap at ginhawa. So basahin natin ang ating topic. Meron po talaga tayong topic today. Bibilisan na lang natin. Kasi siksik yung ating pinag-aaralan, no? Gusto natin mag-celebrate ng resurrection, pero meron din tayong pinag-aaralan na names of God. Amen? So tayo po yung magdire-diretso na at paki-flash na po. Ayan. Basahin nyo. Kayo naman. Basahin nyo ng sabay-sabay. Psalms 23, verse 1 to 3. 1, 2, 3, go! Praise, praise, go. Praise, praise, praise. Praise.
Lolo. Mas okay na to. Pwede na baba na. Atras na yung camera. Baka kita na yung ating ano. So muli, palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin siya. Napakabuti ng ating Diyos. Hindi niya tayo iniwan na basta maniwala ka. Hindi ko na problema kung maniniwala ka o hindi. Basta maniwala ka na ako ang Diyos. Pero ang ating Panginoon ay napakabuti. Nag-iwan siya sa atin ng bagay o mga pangyayari na atin maitatanggi na siya ang Panginoon. Kung may isip natin, at I challenge you, kahit sino ka man, kahit gaano ka pa katalino, ano man ang katungkulan mo sa buhay, hindi ko to sinasabi dahil ayokong mapahiya, pero sinasabi ko ito sa iyo dahil ito ang totoo. Dahil personal ko rin itong pinag-aralan at naranasan. Hindi pupunta ang mga mananampalataya sa sitwasyong itataya nila ang lahat dahil hindi sila sigurado sa kanilang pinapanampalatayanan. Kaya kung may nakikita kayong mga tao na tinataya ang lahat sa Panginoon, alam mo kapatid, may mga basihan yan ang ating pananampalataya. Kaya kung sino ka man, I challenge you, alamin mo kung talagang nabuhay ang Panginoon. And I tell you, kung ikaw ay naghahanap talaga ng katotohanan, you will. If you seek the truth, you will find the truth. Alam mo, lahat tayo mamamatay. Lahat tayo haharap sa Diyos. Pero siguraduhin mo naman, bago ka umarap sa Panginoon, ginawa mo lahat para malaman ang katotohanan. Dahil ang buhay dito maiksi lang. Hindi ko maituturo lahat at hindi ko rin kayo pipilitin. Pero ang lahat ng katotohanan ay iniwan sa atin ng Panginoon upang sa atin, tayo mismo, na mga naghahanap, ay malaman ang katotohanan. Kaya I challenge you, sino ka man, kung gusto mong alamin sa history kung totoo bang may namatay na Jesus, hanapin mo. I tell you, kahit mga atheists, kahit mga unbeliever, mga historical, mga scientists, kahit sino sila, hindi nila maitanggi na may Jesus na namatay. At ang Jesus na ito ay talagang si Jesu Kristo. At hanapin mo rin sa history kung ang Jesus na ito ay talagang nabuhay. And ikaw nang bahala. So, hindi na tayo doon magpupunta. Isa lang yung hamon sa mga tao na sinasabi o tinatawanan ng Panginoon. Pero, nakakatawa. Wala man lang silang ginagawa para alamin yung katotohanan. Wala, nasa YouTube lang, internet, nangaasar ng mga Christian, inaasar si Jesus. Pero, hindi nila alam. Hindi man lang sila nag-e-effort na malaman ang katotohanan. Kaya ako, may respeto din ako sa mga atheists kahit paano. Sa mga atheists na talagang naghahanap ng katotohanan, yung nag-e-effort talaga, nagpupunta sa history, nagbabasa ng libro, nag-e-effort. Hindi, ang problema yung mga mayayabang, wala. Facebook lang, tapos biglang mga asar ng Diyos na. Pero ginagawang parte para alamin, hindi nga binabasa yung Bible. Sinasabi yung Bible natin, hindi totoo. Pero hindi pa nila nababasa. Nakakatawa lang, no? Sabihin nila, pangit naman yung Bible eh. Pero pag sinabi mong, pangit din naman yung Harry Potter eh. Tapos tatanungin nila ako, paano mo nasabi, nabasa mo na ba? Hindi pa, ba't mo sinasabing pangit? Ba't sinasabi mong hindi totoo ang Bible, hindi mo pa binabasa? So that's a challenge to everyone. Basahin mo and you will find the truth. Kaya, salamat. May Bible tayo. Basahin ninyo, okay? That's how we honor the Lord. That's how we love Him, by His words. So, sa binasa natin kanina, Yahweh is my shepherd.
I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in the paths of righteousness for His name sake. Binanggit po yan ni David. Yan yung isa sa mga unang beses o ilang beses na binanggit na ang Panginoon ay may profession. Sabi mo sa katabi mo, profession. Ayan Meron siyang trabaho. Okay? Sa lahat ng pangalan ng Panginoon, ito yung pangalan niya as a profession. Pero we call Him also a carpenter. No? Si Jesus. Pero Jehovah who molds us, sino nakakaalam? Tinuro ni Sister Irish. Eric, kung talagang nakikinig ka kay Sister Irish. Di ba sabi, if you love me, you hear my words. Sabi ni Lord, si Lord John, si Lord, hindi si Irish. Titignan din natin si JR. Nasaan na ba? Wala. Okay. So, di ba? Sa pangalan ng Panginoon, isa sa mga pangalan niya is the, Jehovah who molds me. Anong pangalan yon? Nagbibigay na tayo ng timpala. Walang kodigo Okay. Wala? GCash, 50 pesos. Jehovah. Ayun na, si JR, pag tinanong natin to, alam niya yan sige, sirit na, di nyo alam. Sa mga nakatingin sa kodigo, The Potter's Hand. Sige po, anong pangalan? Jehovah? Justin, Hosino. Ayan, palakpakan natin ang So, may hint Who? Sino? Ano ba? Diba? Minumold ka. The Lord who molds us, di ba? Ang ating Diyos naguhulma ng ating mga buhay. Pero ang ating Panginoon is sa mga profession niya na pangalan ay The Lord is my shepherd. Ang Diyos ang aking pastol. Bakit pastol pa sa dinami-dami ng profession, no? Siyempre, at that time, ang sikat na profession na may pagmamahal sa hayop ay shepherd. Hindi ka pwede maging shepherd kung wala kang pagmamahal sa tupa. Okay? Ngayon, ano yung pinaka-lovable pet natin? Ayan, dog. Anong tawag sa nag-aalaga sa dog and cats? Fur parents, fur parents. So, kung sa panahon nito, yan, pwedeng tawagin ka na, halimbawa, Jade, my fur parents. Ganon. Kasi parang sinasabi ni David dito na itong aking Diyos, para akong tupa na inaalagaan niya. So habang nag-aalaga siya ng tupa, nakikita niya yung sarili niya sa mga tupa, kung paano niya inaalagaan, kinakalinga. Nakita niya, ganito din yung ginagawa sa akin ng Panginoon. Okay? Kaya kung sa panahon niya natin, para kang fur parents, yung aso mo, tatawagin ka niya, you are my fur parents. Lagi mo akong pinapakain, hinahalikan, at minamayday. Tama? Okay lang yon, kasi proud kayo sa inyong mga fur childrens. Pero, tama-tama lang na sa panahon nila, na-discover yung magandang profession na ikakabit sa pangalan ng Panginoon. Kasi, kung papipiliin tayo, sino mas mabait, tupa o aso, mas mabait pa rin ang tupa. Yeah. Kasi, ang aso na agad. Ang tupa, hindi ka kahit kinakatay yan, hindi lumalaban yan, umiiyak lang yan. Siguro, mas matalino lang yung aso o pusa. Pero, kung sa pagmamahal, sa compassion sa amo, mas compassionate or makikitaan ng compassionate ang tupa sa kanyang shepherd. So, malalaman natin mamaya bakit ganun ang mga tupa. Kasi minsan mga aso, di ba, matitigas ang ulo niyan, mga cats. Bakit nire-relate ko sa panahon natin? Kasi para doon yung maiintindihan.
Kasi wala namang pastol dito. Sino ba pastol dito? Wala, di kayo makarelate. Kaya tanongin ko, sino may aso dito? Taas ang kamay. O yeah, makakarelate kayo. Sino may pusa? Pero, sige, as we go on, ayan ang ating name na pag-aaralan. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! Yan. Rohi or Raa. Raha. So, yan ang tawag sa shepherd. Rohi or Raa. Next, mabilis na lang tayo. Ayan yung verse ng Psalms 23, nakarugtong. Fast forward na natin kasi mahirapan na ako magbasa, malat na. Sa next slide na lang, dali isa-isahin natin yan. So, ano ang relasyon ng pastol sa tupa? Napag-aralan natin, naalala nyo si Buknoy? Sa tingin ko, naalala ni Joshua yun eh. Joshua, naalala mo ba si Buknoy? Alam ko, nandito yung mukha mo noon habang tinuturo ko yan eh. Si Buknoy, isa sa mga tinawag natin sa mga kambing, di ba? At sa tupa. So, mamaya, ay aalamin natin kung ano ba katangian ng mga tupa. Pero dito muna tayo sa ating shepherd. Ang isang pastol daw sa kanyang tupa, ang sinasabi daw ng tupa sa kanya, I lack nothing. Sa Panginoon, walang pagkukulang. Hindi magkukulang ang Panginoon kailanman. At sa maganda ito sa original na salin sa King James Version. Sabi dito, the Lord is my shepherd, I shall not want. Sa salin ng NIV, sinasabi dito na ang iyong pastol na nag-aalaga sa atin, ang ating Diyos, para siyang pastol. Kahit hindi siya tupa, may pagmamahal siya sa hindi niya katulad. Nakikits mo yun, kapatid? Kanina nga, yung pusa dito, kahit na medyo naaawa na, wala akong magawa eh. Wala akong kakayahan para alagaan, linisin, kasi hindi ko kaya. Pero naaawa ako. Wala eh, no choice. Pero kanina namatay na siya. Sabi nga eh, mas maigi na yun na nabawian na siya. Kasi talagang naghihingalo na eh, ilang araw. Pero alam mo, nung nakita ko siya sa CR, talagang nakita ko din yung sarili ko, yung parang ganyan na ganyan din ako. Ni maamoy, si Ivana nga, katlaber na yan eh. Alam mo, napaka-katlaber niyan. Pero sabi ko sa kanya, dear, lika dito, amuyin mo, ang baho ng puso. Ayoko. Kasi nga, mabaho. Pero tayo mga tao, hindi lang tayo mabaho. Walang kasing sama ang ating aroma. Kasi ang buhay natin noon, hindi tayo nagbibigay kaluguran sa Panginoon. At kailan hindi mapiplease sa atin ang Panginoon sa ating mga gawi dahil tayo mga makasalanan. Pero salamat sa Panginoon. Hindi siya katulad ng tao magmahal. Ang sarap mahalin ng pusa, di ba? Lalo na pag cute, malakas. Pero kapag kakalmutin ka na, mabaho, alam mo may rabies, hindi mo na malapitan, basta-basta. Awa na lang. Gusto mong tulungan pero wala kang magawa. Kaya nga gusto ko mag-announce, nasa na yung mga katlaber dyan, iuwi nyo na to. Diba? So, ang sabi dito, kung ikaw tupa ka, dapat ito nararamdaman mo ngayon bilang Kristiyano. I lack nothing. Maging evident sa buhay mo na hindi magkukulang sa iyo ang Panginoon. Ngayon, bakit minsan, Pastor, parang hindi totoo sa akin ngayon yan? Meron ba ang gano'n nagsasabi? Nararanasan ko din, kapatid. Pero alam mo, kung sa katotohanan lang, hindi talaga nagkukulang kahit isang segundo ang Panginoon. Dahil isang segundo niya lang tanggalin ang biyaya niya sa akin, pinagpiestahan na ako ng demonyo. For 1 second, I don't know kung anong kayang gawin sa akin ni Satanas. Sa tingin mo, halimbawa, si Tom, galit sa akin. Bibigyan kita ng isang segundo, gawin mo lahat ng gawin mo sa akin. Walang batas, wala kahit ano, siguro. Tapos ginawa ko siya ng sobrang samang bagay. Halimbawa, may asawa siya, tapos ginahasa ko yung asawa niya. Halimbawa lang naman, anong gagawin sa akin ni Tom kung walang batas, basta gawin mo. Isang segundo lang.
Baka wala pa isang segundo, sinaksak niya na ako sa leeg. Di ba, Tom? Hindi natin alam, di ba? Hindi, wala namang batas eh. Mapagpatawad ka? Grabe, nahiya kami sa'yo ah. Sorry naman, hinusgahan na kita. Hallelujah, napakabuti ng Panginoon. I'm transformed, no? Mali ako ng pinili. You're wrong, Pastor. I will forgive you. Mamaya mag-usap tayo, ha? Tingnan natin mapatawad mo ako. So, yan mga kapatid. Hindi magkukulang. Alam niyo po, kung gaano gusto tayong wasakin ng kaaway, naalala niyo yung lalaking sinaniban na masamang espiritu? Ilan yung nanahan sa kanya? Ilang demonyo? Legion. Ilan yung legion? Thousands of demons. Isang segundo ng kapatid, bigyan ng pagkakataon ng Diyos si Satanas na wasakin tayo in a snap of a finger. But because God is good, hindi siya nagkukulang ng atensyon. Kahit sandali, laging biyaya niya ang nag-iingat sa atin. Ngayon, ang tanong ko lang kapatid, bakit natin minsan naiisip yan? Bakit minsan nararamdaman natin nagkukulang ang Panginoon? Baka kasi you want something else. Other than what the Lord is giving you. May I ask you heart to heart, what do you want? Ano ba yung gusto mo? Bakit gusto mo nang tumalikod sa Panginoon? Ano ba yan? O kung ikaw, bago ka mananampalataya, ano ba yung gusto mo? Bakit ayaw mong sumunod sa Panginoon? Dahil sa Panginoon, hindi mo siya pwedeng pagbintangan na magkukulang siya, hindi siya ganun na Panginoon. He is a good shepherd. Ang tupa, sila ang mga hayop na hindi nabubuhay ng walang pastol. Ang aso, pusa, kayang mabuhay niya maging stray. Pero ang mga tupa, hindi kayang mabuhay ng walang pastol. Very dependent sa shepherd ang tupa. Kaya kapatid, kung may hiningi ka sa Panginoon, hingin mo. Because He will provide, Jehovah Jireh. Kung kailangan mo ng tagumpay, Jehovah Nissi, He is our banner. Pero I tell you, kung may hinahanap ka pa maliban sa binibigay ng Panginoon sa iyo, balikan mo yung sinasabi ni David, I shall not want. Wala na akong ibang hahanapin, ikaw lang, Panginoon. So, ganyan ang tupa sa pastol niya. Ang tupa ay walang ibang gusto. Hindi nila gusto yung damo, hindi nila gusto yung tubig, hindi nila gusto yung green pasture, hindi sila sumusunod sa pastol dahil may mga ganon. Sumusunod sila sa pastol dahil kay pastol. Ulitin ko. Ang mga tupa, pinagkaiba sa aso at hayop. Ang mga aso siguro, hindi. Medyo, kahit hindi mo pakainin, mahal ka pa rin, di ba? So, magandang karakteristik yan. Pusa na lang. Pag di mo pinapakain yan, magagalit yan, nangangalmot. Pero alam nyo mga kapatid, ang karakteristik ng tupa, I shall not want. Hindi sila sumusunod sa pastol dahil sa mga biyayang dala ng pastol. Sumusunod sila sa pastol dahil kung sino yung pastol. Alam nyo kung bakit? Listen carefully. Sabi ng Panginoon, the sheep hear my voice. Bakit? Ano ang gusto ng sheep? Yung damo, green pasture, o yung voice ng pastol? You got it right. Ganyan ang tupa. Siyempre, ini-enjoy nila yung kabaitan ng shepherd. Siyempre, maalaga siya. Lahat yun, nagbe-benefit sila. But what or who they want is the shepherd. Ganyan kabait ang mga tupa. Sige, tignan mo ngayon katabi mo. Ganyan ka, kabait kapatid. You want God. You want Jesus. Yes, thank you for the salvation, Lord. Thank you for the ICF. Thank you for the church. Thank you for the word. Thank you for all the blessing. But Lord, you are the one whom I want. Kaya ano ang pinagkaiba ng tupa na minsan isang araw paghihiwalayin sa tupa sa kambing?
Ihiwalay ng Diyos sa mga totoong nagmamahal sa Kanya, hindi sa blessing niya. Maaring nandito ka dahil sa blessing ng Panginoon. Pero isang araw, haharap tayo sa hukuman ng Panginoon at ipaghihiwalay niya ang mga nagmamahal sa Kanya, hindi lamang sa Kanyang biyaya. Mamaya, pag-aaralan natin yan. So let's lie down in green pasture. Sinasabi natin yan, a greener pasture. America. Kasi doon yung masaganang buhay, ekonomiya. Pero, ang green pasture ay hinahanap ng mga pastol yan. Hindi yan kusa-kusang tumutubo, lalo na disyerto sa lugar nila. So, kailangan maglalakbay ang pastol at ang Diyos ang maghahanap ng pangangailangan mo. Seek Him first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Maghanap buhay ka. Pero wag mong kalimutan, hanapin ang Diyos. Ano unahin? Hanap buhay, hanap Diyos. Hanap Diyos. Okay? So, the blessing is from the Lord. Kaya unahin mo ang Panginoon. Sa mga nagtatrabaho dyan, mahiya tayo. Kung ang trabaho gagamitin natin para mapalayo sa Panginoon, the Lord rebukes you. Who are you? Nakakalimot ka, kapatid. Huwag kang makalimot. Mahal ka ng Diyos. Kung ikay nagkaroon ng asawa, ng anak, o ano-anong biyaya, don't forget the one who gives you all the joy and peace in this life. Yan ang ating Panginoon. Love ka niya. Sabi mo sa katabi mo, love ka ni Lord. Leads me beside quiet waters. Ang mga tupa maarte, maselan. Hindi umiinom yan sa tubig na gumagalaw. Takot. Ang gusto nila, yung tubig na tahimik. Kalmante, tama, brother Renz. Kasi pag nakita nilang gumagalaw, ayoko niyan, ayoko ng ganyan. Pero, the shepherd is very patient. Di ba? Bakit ba kailangan pa niya maghanap ng gano'n? Sabi ko nga sa inyo, di ka pwede magpastol ng walang pagmamahal. Ang profession na ito, punong-puno ng pagmamahal. Anong ginawa ni David nung ang tupa nasa bibig ng leon? Inagaw niya sa bibig ng leon. Kaya, kapatid, ganun ka kamahal ng Panginoon. Kung ikaw yung may kinakatakutan na hindi dapat katakutan, tutulungan ka ng Panginoon. Siya ang bahala sa iyo. Basta pag binabainom ka na niya, nandyan na yung still waters, drink it, enjoy, receive. Tanggapin mo ang tubig. Ang tubig ay satisfaction. Amen? Kung hindi ka satisfied sa buhay mo, kapatid, baka hindi ka lang umiinom sa presensya ng Panginoon. Kung hindi ka satisfied as a Christian, baka hindi mo kasi iniinom yung fellowship pag Friday. You don't drink in the fellowship every Wednesday in a prayer fellowship. And reading the Bible. Bakit uhaw na uhaw ka na? Dahil ba may problema sa shepherd? Hindi, kapatid. Ikaw ang may problema. Sa shepherd wala. Kaya inom. Lagok. Hindi kanya papainumin ng tubig na marumi. Dahil ganun ang tupa. Gumagalaw na tubig nga, ayaw eh. May kiti-kiti pa kaya, iinumin nila. So, mga kapatid, sino nagbigay ng ganyang pagmamahal sa tupa? Walang iba, kundi isang mabuting pastol. Refreshes my soul. Ito hindi na masyadong about sa tupa ito. So ito, nag-transition na sa pagiging tao. Pero, ganyan ang ating pastol o ang ating Diyos. Ang mga pusong napapagal ay kanyang kinakalinga, inaaliw. Ang kapayapaan o refreshment of the soul is not in the church. Wala kay pastor, wala kay mentor, or kay churchmate. But they are God's blessing. But most importantly, kung hindi mo na makita sa ICF, sa LIJ, ang refreshment of the soul, the shepherd of our soul can give you refreshment. Kaya niyang kapayapain ang isip mo. Ang mga tupa ay mga hayop na ayun nga, karakteristik nila yon. Hindi sila napapayapa ng basta-basta. Takot sila
palagi. Defenseless, walang kalaban-laban. Pag inatake, umiiyak lang, tatakbo pero mabagal. Paano pa yung mga matatabang tupa? Oh, body shaming ha. Ay, hindi. Body shipping. So, God is the only one who refresh our soul. Kapatid, may mga panahon sasadyain ng Panginoon, maiinis ka kay pastor. Hindi na ako natutuwa kay pastor. Para hindi ka maging dependent sa Kanya. Para maging dependent ka kay Lord sa refreshment of your soul. Minsan ang song leader hindi nakaka-bless. Pero salamat sa song leader natin, nakaka-bless siya. Diba? Amen ba? O, palakpakan yun, Diyos. Diba? Salamat. Buti na lang, diba? Mamaya magpapakain pa yan. Fresh as so. Gusto ko yan. Woo! I shall not want. Next. Lubusin mo na, di ba? Lubusin mo na. Pinapangiti lang natin si Belen. Guides me along the right paths. Ayun yung mga kapatid, wala pang kalsada nun. Ang mga kalsada nun, lubak-lubak, parang destiny for you. Maliligaw. Diba? Nakakaligaw dun eh. Sila nga isang oras doon sa likod dumaan. So, kaya ang mga tupa hindi makakapunta sa isang magandang lugar. Alam nyo ba inakyat nila? Bundok. Bundok yon. Kaya pag nakita kayo ng bundok, parang may mga trail. Kasi bawat trail, doon sila kumakain. Halimbawa, ako, pastol ako, mauuna ako. Pwede ba tayo kayong tatlo? Kayong tatlo, yan. Kunwari mga tupa. Tapos magmeme kayo, sige. Tayo. Halimbawa lang. Ayun, napaka-among tupa. So, halimbawa, yung mga tupa, sunod kayo sa akin. Dito may damo, susunod kayo. Dito ang damo, tapos dito kakain kayo. Kainin nyo. Yan, ganyan. Sige, sunod. Ang mabait, masunurin ng mga tuba to. Yan, kakain. Hanggang alam nyo yung trail nila, nagkakaroon ng parang mga trail. Ganun. Sige, upo na kayo mga tuba. Ayan. Ganyan kagaling ang pastol. Hindi kanya dadalhin sa lugar na walang tamang path. Ang path na laging pagdadalhan sa iyo ng Panginoon ay magagandang path. I'm not saying a perfect path, pero I'm saying to you a righteous path. Sino dito gusto ng kaayusan sa buhay? Only the Lord can give it. Tayo magulo tayo eh. Diba? Kung naturally magugulo talaga tayo. Pero si Lord lang ang kaayusan. He is the righteousness. Huwag yun na yung kaguluhan natin sa Destiny for You. Gugulo nyo eh. Totoo lang, ang sinasabi dito, lalakad tayo sa righteous path. Yung mga path na yon, nandun ang blessing. Pag sinunod mo tanongin kita kapatid, bakit wala kang blessing? Baka kasi ang tigas-tigas ng ulo natin, dito yung path eh. Kaso liko ka ng liko. Diba nakakain mo tuloy, bato-bato. Diba? Kaya, kung nasa ng pastol, sunod tayo. Kasi nandun yun eh. The righteous path. Kaya nga yung trail na yun, makikita mo para siyang rice terraces, yung mga bundok nila. Pero alam mo, ang hirap akyatin nun. Hindi katulad ng yung mga trekking na parang, wow, sarap, selfie. No, hindi doon. Doon gilid ng bundok. Kaya, ang pastol, sinusugal niya ang buhay niya sa bangin para lang makakain ng mga pastol. You appreciate your shepherd. Alam ko, kayang ibigay ng Panginoon lahat ng ating kakainin. Amen? Walang mahirap sa Kanya. Pero alam mo, hindi porket madali sa Kanya, hindi niya pinaghihirapan yon. Kaya huwag kayong magsasayang ng pagkain. Don't spoil your blessing. Don't spoil your opportunity and the privilege to serve the Lord. Hindi yan basta-basta, madali lang ibigay. Sige, okay lang yan. Na parang bulagsak ang Panginoon. Hindi kapatid. Pinaghihirapan ng Panginoon lahat ng binibigay niya sa atin. Kasi, pag nagbibigay ka ng pinaghirapan mo, ano ibig sabihin nun? Yung pinagbibigyan mo ay special, mahal mo.
Kaya sa mga paglakad mo sa mga bangin, ang pastol natin, waring lumakad sa bangin. Kahit na nasasaktan, kahit na nadadata pa, kahit na halos mahulog sa bangin, ang Holy Spirit, kahit na nasasaktan sa ating mga kasalanan, ating mga pagkakamali, pagkukulang, pagre-rebelde, kung may masama ka mang nararamdaman ngayon na dapat ay hindi ka iniiwan ng Holy Spirit. So that's not an easy thing to do. So kung magmamatigas tayo, tanungin mo sarili mo, who are you? Who are we? Diba? Fear no evil in dark of valley. Natural na duwag ang mga tupa talaga. Pero, exemption to the rule. Hindi sila duwag kapag nakikita nila ang kanilang pastol. Hindi sila takot sa dilim. Basta nandyan si pastol. Kasi ang mata nila laging nakatuon sa lamp ng shepherd. Alam niyo yung he is the lamp to my feet every step of the way. Sinusundan nila ang shepherd. Kaya hindi sila takot. Pero kung oras na mawala ang shepherd, ano mangyayari? Yan, scatter sila. Bakit kaya sila nag-scatter? Kasi they are full, hindi matalino. They are defenseless, mga duwag. Walang kakayahan. Ganun ang sheep, ganun tayo. Pag wala ang Panginoon. Kaya yung mga nagsasabing lumalayo sa Panginoon dahil gusto nilang ipurso ang buhay, they forgot na kung bakit lang tayo, kung nasa ang mabuting sitwasyon dahil lang sa Panginoon. Hindi dahil sa atin yan. Kaya ano may marating natin, kung ano may na-achieve natin, ano may kaalaman na natin sa Bible, hindi dahil sa'yo yan. Dahil yan sa Panginoon. Yeah, every step of the way, trust the Lord. Table before my enemies. Ay, hindi na ilagay. Buti sinasabi kanina sa isip ko yung conviction ni Lord. Gusto talaga niya sabihin to Your rod and your staff comforts me. Nandiyan ba? Nawala. So ito, alam niyo mga kapatid, ang mga tupa, pag nakikita nila yung pamalo ng pastol, hindi sila takot sa pamalo ng pastol. Alam niyo kung bakit? Kasi yung pamalo na yun, technically, hindi pamalo sa kanila. Kaninong pamalo yun? Sa mga lobo. Sa kaaway. Kaya, pag nakikita nilang hawak ng pastol nila yung rod or yung staff, napapayapa sila. Makapangyarihan yung shepherd ko. Kaya ako ipagtanggol sa mga leon. Walang makapananakit sa akin kasi yung authority niya. Kaya mga kapatid, yung authority ni Lord, hindi kinakatakutan yan. Huwag ka matakot sa authority ni Lord. Dapat nga matuwa ka na may authority siya. Kasi kung wala siyang kapangyarihan Diyos, nakakatakot ang mundo. Minsan, etong pamalo na ito na hawak ng shepherd, minsan talaga ginagamit minsan akala natin pinapalo tayo. Pagtupa ka na, alam mo kapatid, didisiplinahin ka, pero hindi ka paparusahan. Iba, ang parusa ay para sa mga hindi anak ng Diyos. Para yan sa mga, ang pagdidisiplina para sa anak ng Diyos. So minsan, akala natin pinapalo tayo, no? Pero alam nyo minsan, kaya yung pamalo nakadikit sa katawan natin, hinahatak, di ba pa letter C yun? Hinahatak tayo pag nasa bangin na tayo. Kaya akala ng tupa, ang sakit! Bakit? Ba't mo ako inaano? Pero hindi natin alam, akala natin sinasakal tayo ng pastol. He's a good shepherd. Hindi kanya sinasakal. Hinahatak ka lang niya kasi mahuhulog ka na sa bangin na hindi mo nakita. Sino ba yung mga tupang hinahatak pag nasa bangin? Yung mga minsan nakakalimot, hindi nakakarinig sa bangin. Yung nabibingi, may mga tupang ganyan Minsan nabibingi ng konti, paminsan-minsan. Ayan, nabibingi ng pag-ibig. ng pananalapi. Ayan. Nabubulag tayo ng ating nararamdaman.
Minsan nabubulag tayo ng ating pangarap, ng ating mga hinahangad sa buhay. Kaya ang Panginoon, hinuhugot niya tayo sa bangin. Malalaglag ka dyan, nasa akin ang biyaya, anak. Salamat sa Diyos. Kaya ang pamalo ng Panginoon, ang salita niya ay, ang sermon ni Pastor ay hindi nakakatakot. Amen? Amen. Hindi nakakatakot ang sermon ni Lord o sermon ni mentor. Simula ngayon pag nalaman ko mini-message ka ng mentor mo at hindi ka nagsisino, nagre-reply, kakausapin ka ni Pastor. Okay? Simula ngayon. You have to honor your mentor. That's disrespect. Mahalin mo mentor mo. Di mo binayaran yan. Pinakain ka pa niyan ng salita ni Lord. At papakainin ka pa mamaya ng sermon. Okay? Oh, mga tupang maliliit. Ha? Yung mga pride natin, mga tupa lang kayo. Kailangan makikinig kayo sa nagpapastol sa inyo. Huwag tayo magmamalaki. Kung minsan man ay hindi natin maintindihan, tanungin na lang natin, mentor, mahal mo ba ako? Ba't mo ginagawa sa akin yan? Ganun tanong? Hindi ba yan? Mentor, ba't ka ganyan? Mahal mo ba ako? Kesa pinagbibintangan mo no? Ay, hindi ko isisinto, di naman ako mahal na ito Wala naman pakialam sa kasi, sermonan lang ako nito. Huwag kang judgy. Okay? Huwag mo husgahan. Dahil in the first place, pinatunayan na nila yung pagmamahal nila sa inyo nung paglaanan nila kayo ng panahon kahit hindi pa kayo nakakilala sa Panginoon. Kaya mga kapatid, dapat yan tayo with a humble heart. So, wala nang inbox zone ha? Hindi, sabihin nyo, Pastor, mga mentor, pakisabi po kung sino yung mga mababait nating tupa dyan. Okay. Alam niyo yung mga mababait na tupa? Nako! Ano yung ginagawa? Naku, napakabait niyan. Hindi niya ako sasaktan yan. Uy, ano ka ba? Yan. Alam mo yung mababait na tupa? Yung matitigas yung ulo, yung tumatakbo sa pastulan, yung lumalabas sa kawan ni Kristo. Sino ba ito yung umalis sa kawan? Ito, yan. Minsan umaalis sa kawan ni Kristo to di ba? Pagka... Makakasuhan ka no? Himas rehas ka talaga. So, alam mo yung mga minsan yung mga tupang matitigas ang ulo, yung takbo ng takbo, napipilitan ng pastol na pilayan sila. Hindi, ito talaga pag kailangan. Hindi para saktan sila, kundi dahil ayaw ng pastol na tumakbo sila sa labas ng kawan, dahil doon kakainin sila ng mga lobo at mga leon at mga oso. Minsan kailangan gawin ng Panginoon yun. Pero, alam mo, kapag ginawa yun ng pastol, siya na ang favorite ng shepherd. Sino dito gusto maging favorite? Pag pinagalitan ka na, asahan mo, papakainin ka na niyan the next day. Tama, Genesis? Yan, magbubulyaw yan. Pero the next day, uy, kain tayo. Hindi, mga kapatid, ganun talaga. Minsan, ginagawa yun ng Panginoon, dahil hindi na kaya maglakad ng tupa, anong gagawin niya? Special. Bubuhatin niya na araw-araw. Pero sana wag na umabot sa ganun, no? Doon mo papapatunayan yung pagmamahal sa'yo ng Panginoon. Nabubuhatin ka ba? Okay na ako, Lord, wag mo na akong balian. Masaya na ako dyan. Alam ko, love mo ako, okay? So, table before my enemies. Eto ano to? May mesa daw sa presensya ng kaaway. In a simple way, come on, listen everyone. Papakainin ka daw ni Lord sa harap ng mga kaaway mo. Ano ibig sabihin niya dan? Ipapamuka niya sa mga kaaway mo, sa espiritu ng kaaway natin, kay Satanas, na wala siyang magagawa kundi mag-enjoy ka sa presensya ng Panginoon habang siya nanonood lang sa'yo. That's our God. Gusto niya, yung nakikita ka niya na naitataas. Na yung kaaway ay walang magagawa sa iyo. Alam mo, itong Psalms 23 na ito, binabasa to sa mga patay. Sa mga, yung napapanood yun sa mga exorcisms.
The Lord is my shepherd, I shall, rah! Di ba? Eh kasi hindi kasi born again. Pag born again ka, di ka na pwedeng saniban, di ba? Tingnan mo, may mga pastor ba na sinaniban sa ano? Wala, no? Baka next movie pa lang. Kasi nalaman na nila eh. Pero makita mo sino mga sinasanibang ginugulpe, di ba? So, ganyan. Sinasabi nila yan kasi parang mantra nila, the Lord is my shepherd, I shall... Pero hindi nila binabanggit hindi nila nauunawaan. Ayan yung ibig sabihin yan. Na ang Panginoon, sobrang gusto kanya maging masaya, gusto niya na ikaw gumagapi sa kaaway. Na gusto ng Panginoon na hindi mo lang siya pinapanood na nagtatagumpay. Di ba masarap manood kapag si Steph Curry pumapasok yung tres? Lalo na idol mo. Tapos gaganon-ganon ba siya? Pero iba kapatid, pag ikaw na yung tumira ng tres at pumasok. Parang si Moat, di ba? Nung pumasok, taloy. Di ba? MVP na, natalo pa. Okay lang, MVP ka sa amin, Moat. MVP ka sa church. Kaso ba't tinalo na kayo? Babawi next year. Pero iba yung pakiramdam pag ikaw mismo gumapi sa kaaway. Amen? That's the Lord wants us to experience. Hindi ka lang taga-cheer. Binibigay niya sa iyo yung sword, the armor of God to fight and won the battles of life. Masarap pag ikaw mismo nanalo. Ang sarap pag nananalo yung team mo, lalo na pag nag-champion Celtics. Nako, ako pinakamasaya sa inyo. Ko sa Celtics talaga. Pero, wali, Knicks. Knicks, wala nga sa semis. Sa playoffs, di makapasok. So, pero kapag ako yung mismong MVP, naglalaro, iba yun eh, di ba? So, ganun ang Panginoon. Anointing oil in my head. Bakit kailangan ng langis? Kasi, ganyan, ang langis, mga kapatid, mahal yan. Hindi yan mumurahin na pahirin. Pinapahid lang yan sa mga special event or sa mga mahalagang bagay dahil may mga purpose yon. Pero ang mga shepherd na mabuti, naalala nyo yung sinabi, napakagandang pagmasdan ang lingkod ng Panginoon. Si Joshua ba yun? Na binubuhusan ng langis. Kasi ang langis ay simbolo ng isang generosity. Nakakita na ba kayo ng ice cream na nalaglag? Sayang. Lalo na hindi mo pa nakakagat na salaglag. Ayun, ganun yung parang dinidescribe na ang oil kasi para siyang isang taong sahod yung ibang oil. Pero ibinubuhos lang, gumagapang, tapos talagang naglalango. Anong pinapakita nun? Yung pinapakita niya yung favor sa'yo na hindi manghihinayang ang Panginoon na ibigay lahat ng pabor para sa iyo. And this oil has mechanism din. Pag pinahiran ka ng oil, walang insektong papasok sa tenga nila. Kasi ang mga sheep, walang pang ano ng tenga yan. Di ba? Hindi nila pwedeng kamutin yung tenga nila. Di katulad ng mga hayop. Sila wala talaga. Papasukin yung tenga nila ng mga insekto. Yung oil na yon para hindi pasukin yung tenga nila para lagi nila naririnig yung pastol. Kaya you need the anointing of the Holy Spirit para marinig mo na marinig si Lord. Hindi mo kailangan yung, ang galing-galing ko na sa Bible. Well, that's good. Pero iba nagagawa kapag ang boses ni Holy Spirit ang narinig mo. That's a different thing. Siguro many preachers pwedeng magsabi sa akin na napakagaling nila sa theology or doctorate. Pero nothing beats when you experience the Holy Spirit. I can feel Him right now. Nararamdaman ko siya ngayon physically. Kaya hindi ako ma-intimidate kahit paano alam mong theologian or mag-usap tayo by Word of God. Pero humahanga ako sa tao kapag yung Word of God na yon ay puspos ang banal na Espiritu. Kasi iba kapag napuspos ka, hindi lang ng Word of God. Kasi ang ating Trinity, hindi Father, the Son, and the Holy Bible. The Father and the Son and the Holy Spirit. Yes, the Word of God is Jesus, the Logos. Pero hindi ako magpapabaya. Mag-aaral ako ng theology. Because I love the Lord. Pero nothing beats if you have the Holy Spirit. Anuhin mo, napakagaling. Marami akong kilalang ganyan. Napakagaling sa theology. Pero wala. Ang buhay ay bulok. Napakayabang, napakahambog,
napaka-judgmental, walang makitaan ng pagmamahal. Pero iba, kapag ikaw ay puspos ng Holy Spirit, ano nagagawa kapag nasa Holy Spirit ka? Nagagawa mong ialay ang lahat kahit walang pakinabang, okay lang, mahalaga si Lord. Nothing really matters but only the Lord. Overflowing cup, nako ito napakaganda rin. Isang kaligayahang nag-uumapaw. Kung ikaw, Kristiyano ka, madalas ang iyak mo dahil sa problema, kapatid, you need to get back to the Lord. More often of your life, kailangan umiiyak ka hindi sa problema, kundi sa kagalakan. With the Holy Spirit. Overflowing cup, it doesn't mean overflowing blessing alone. But yes, thank you, Jesus, for the overflowing blessings. Amen? But iba yung overflowing cup na ito, mga kapatid. Regardless of all the situation, oh Lord, I'm still happy, I'm still glad. I'm at peace kahit na kung ano sabihin sa akin ng mga tao, ano pang gawin nila. Masaya ako maglilingkod sa iyo, Panginoon. You are my overflowing cup. Hindi dinidikta ng sitwasyon mo o ng tao kung ngingiti ka ngayong gabi o hindi. The only reason kung bakit ka masaya at may galak, kapayapaan sa puso mo dahil sa presensya ng Panginoon. Ano ba ang presensya ng Panginoon? Yung presensya niya, hindi lang yung alam mo, kundi nararanasan mo. Kahit na sa kabila ng pinakamalaking dagok ng buhay mo, naglilingkod ka pa rin sa Panginoon. Alam mo, may isang tao ako hinahangaan, napakalaking dagok ng pinagdadaanan niya. Pero, hindi yun yung nag-discourage sa kanya to stop serving the Lord. Bagkos, siya pa yung nagsusumiksik to serve the Lord. That's overflowing cup. Yung ibig dyan, dami-dami alam sa Bible, pero hindi na masaya. Dami-dami ng nararanasan sa buhay, daming pera, may mga anak naman, pero hindi masaya. God will overflow our cup. Masarap pag born again ka, born in the Spirit, you always cry with tears of joy. Lagi yan. Kung minsan mo na lang maranasan, nagkukulang ka na lang, pero ang Diyos hindi siya magkukulang. Yung mapapalud ka sa saya, kala mo nanalo ka sa loto. No, no, no. Nothing compares to the joy of the presence of the Lord. Hindi natin pagpapalit yan. Next. Surely, goodness and love will follow me all the days of my life. You follow your shepherd, susunod ka sa shepherd. Kung hindi mo na maramdaman yung pagmamahal at kabutihan sa buhay, baka hindi ka na kasi sumusunod sa shepherd. You need to follow the shepherd. At kapag sumusunod ka sa shepherd, ang kabutihan at pagmamahal ang susunod sa iyo. Hindi mo kailangan magmakaawa, Lord, please. Bless me, God. The Lord will bless you. All the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Diyan nagtapos ang tula ni David. Ito ang sabi niya, ang sarap sa pastol. Sinusundan ako ng kabutihan, ng pagmamahal ng Panginoon. Mga tupa, listen carefully. Listen. Goodness and loving kindness of the Lord. Minsan, hindi mo na mararamdaman niya para ka manhid kasi hindi ka na sa pastol nakatingin. Tumingin ka sa pastol mo, sa iyong shepherd. Hindi siya magkukulang. Kaya mo ba magtiwala sa Panginoon? Mahirap. Pananampalataya is not by sight, okay? But you trust Him. Mahalin mo ang Panginoon. Dahil mahal mo. Sundan mo siya. At sabi ko sa iyo, ito masasabi mo, hindi ka na namin pipilitin pumunta sa church para mag-worship sa Lord.
Ano, sabihin mo na, and I will dwell in the house of the Lord forever. Di ko sinabing huwag kayo umuwi, umuwi kayo, okay? Pero pag oras na para mag-gathering tayo, nako, hindi kayo mapipigilan sa paglilingkod sa Panginoon. Tama, Miko? Si Miko, ganyan, friend. 5:30. Paano? Naranasan yung pastol niya, di ba? The goodness and the loving kind. Sabi niya, siguro hindi niya pa unawaan, pero yung kaluluwa niya nagpupunta na dito, I will dwell in the house of the Lord. Pupunta ako sa church. Alam mo, ganun yung kusa na nangyayari sa buhay natin. Now, sino dito sawan-sawa na sa church, ICF, sa gathering? Nakakalimot lang, kapatid. Nakakalimot. Ayoko na makita si mentor, ayoko makita si pastor. Hindi ka na kasi nakatingin kay pastol sa iyong shepherd. Next. So, bago tayo mag-enjoy lubusan kay shepherd, may shepherd din tayo na kailangan seryosohin somehow. Sige, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Mga kapatid, darating ang Diyos. Kasama ang mga anghel sa kalangitan. Mas dakila pa sa araw, mga bituin at kung ano mga nakikita natin. Magugulat ang sangkatauhan, manginginig ang buong mundo. At darating ang Panginoon. Ang sabi niya, ang pastol ay kukunin niya ang tupa, iwalay sa mga kambing. Kung gusto mo maging tupa o anak ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kung gusto mo maging tupa o anak ng Diyos, kapatid, tanggapin mo ang Diyos sa puso mo. Manampalataya ka sa Kanya. Sundin mo siya sa buhay mo. Magtiwala ka. Napakaganda ng pastol. Pero kung hindi ka isang tupa, nakakatakot ang isang pastol. Dahil ang pastol, gagawin niya lahat para sa tupa niya. Hindi niya hayaan na ang tupa niya ay may maisamang hindi karapat-dapat sa kaharian niya dahil magiging unfair siya. Kung hindi ka tupa ng Panginoon, nakakatakot ang isang pastol dahil kaya niyang pumatay para sa kanyang tupa. Papatay siya para lang iligtas ang tupa niya. Iiwalay niya ang hindi mananampalataya sa kanya. Ipapakita niyang espesyal ang pastol sa mga kambing, ang mga tupa sa mga kambing. Gusto niyang itaas ang mga pastol. Kaya mga kapatid, kapag tinanggap mo ang Panginoon, you will be a sheep. At bilang tupa, you will benefit all the goodness of God. But most importantly, you will love the Lord for who He is. May enjoy mo lahat ng benefits, lahat ng blessings, lahat ng favor. Pero, nothing compares sa pastol. Alam mo kung paano nangyayari yan? Paano iiwalay ang tupa sa kambing? Ang mga tupa, sila yung mga tao na kahit na magsakripisyo at hindi nila iniisip ang mga sarili nila, iniisip nila yung pastol. Dahil alam nila, hindi naman magkukulang ang pastol ko. Kaya kahit anong mangyari, susunod ako sa pastol ko. Kahit anong pagsubok, daanan ko, susunod ako sa pastol ko. Gagawin ko kung ano yung pinapagawa niya sa akin. Magtitiwala ako sa kanya. At salamat, ulitin ko. Isang magandang ehemplo sa atin ang ating song leader. Napakalaking dagok sa buhay nila, nangyayari sa buhay nila. Pero sa mga ganyang panahon na malalaking pagsubok mo, kapatid,
Diyan makikita ng Diyos, sino ba ang mahal mo? Mahal mo ba ako o mahal mo yung mga sitwasyon na nangyayari simula nung tinanggap mo ako? Kaya mga kapatid, isang araw, ihiwalay ng Diyos ang tupa sa kambing. Ang mga tupa, sila yung mga nakikinig at nagsasagawa ng tinig ng Panginoon. They love the voice of the shepherd. They love it so much. Kahit saan sila dalhin, sumasama sila. No kapatid, ayokong biglang dumating ang Panginoon tapos meron palang kambing sa inyo. O baka ako, kambing ako. That's why I always test my faith. Kapag may mga bagay na nahihirapan akong gawin, no, kailangan kong gawin yan kasi kung tupa talaga ako, kailangan kong sundin ang Panginoon. You test your faith, I test my faith. Kasi darating talaga tong pastol na to. God. Do you love God? Tanong ko kaya, bago tayo lumipat sa next slide, sa mga ICF believers, paano kung wala na ICF? Wala na yung mga mentor mo. Paano ka kaya? Paano kung wala si pastor, papakain every Sunday? Paano kung wala si youth leader? Nasaan ka? Tanungin mo nga muna sarili mo ngayon, baka bumalik si Lord eh. Kanino ka ba nakadepende? Sa simbahan, sa reliyon, o sa Panginoon? Ha? Kasi hindi biro to. Darating siya. Check your heart. Are you here because ang saya-saya sa ICF? Andito ang blessing. Ang sarap dito kasi meron tayong mga nararanasan na hindi natin mararanasan pag wala ka sa ICF. Mga kapatid, bakit ka sumusunod sa Panginoon? Dahil lang ba sa mga pagpapala? Handa ka bang sumunod hanggang sa pagsubok? Handa mo bang ibigay ang buhay mo sa Panginoon? Darating ang Diyos. He deserved this. Pero huwag kang mag-alala. Ang Panginoon ay hindi naman sadist ang Panginoon na parang, hindi, kaya bibigyan kita ng pagsubok para malaman ko kung aking ka. Hindi, kapatid. Binibigyan niya tayo ng pagsubok para lalo tayong magtiwala sa Kanya. Dahil ang totoong pagpapala sa buhay, yes, salamat sa pagpapala ng kagalingan, ng trabaho, ng pera, ng kalusugan, lahat ng magagandang bagay, salamat sa pamilya, salamat Panginoon. Pero ang totoong pagpapala ay ang ating Diyos na nagkatawang tao na matay para sa atin. Muling nabuhay para tayo kung mamatay man ay muling mabubuhay at hindi na tayo mamamatay kailanman at makakasama na natin siya. Ayun ang totoong pagpapala. Yung makasama mo na yung maker mo. Yung makita mo na yung mukha niya. Yung Diyos na pinapadalanginan mo na hindi mo alam kung ano yung kanyang kabuuang kaluwalhatian, isang araw makikita mo na siya. Wow, napakaganda mo, Panginoon. Makakasama na kita. Kaya walang pupunta talaga sa kalangitan nang hindi nagmamahal sa Diyos. Dahil ang langit ay hindi isang lugar. Ang langit ay presensya ng Panginoon. Kaya kung hindi mo mahal ang Panginoon, hindi ka pwedeng sa langit dahil walang hanggan doon. Hindi ka magiging masaya sa langit kung hindi mo mahal ang Panginoon. Magiging masaya ka lang sa langit kung mahal mo si Jesus. Hindi yung pagpapala ni Jesus, kung mahal mo talaga kung sino siya. Huwag kang mag-alala, pagpapalain ka niya. Okay? Naniniwala ako doon. Lahat ng mabubuti at pagpapala galing sa ating Diyos, amang nasa langit. Pero mga kapatid, siya ang totoong gantimpala nang ibigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin. Inialay niya ang kanyang buhay para sa atin. Namatay siya. Dumanak ang kanyang dugo para bayaran ang ating mga kasalanan. Dahil tayo ang mga makasalanan, ang kasalanan natin kabayaran, kamatayan sa impyerno, pero dahil mahal tayo ng Panginoon, siya ang namatay para sa atin. Palakpakan mo ang Diyos. Dahil mahal niya tayo. Ngayon, sana,
For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whoever believes in Him shall have eternal life. Sana mga kapatid, sa verse na iyon, ang hanapin mo hindi eternal life. Sana sa verse na iyon, ang matandaan mo, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Saka na yung eternal life. What matters to me is that God so loved the world that He gave His Son. Ngayon, kung tatanggapin mo ang Panginoon, hindi ang relihiyon, hindi si pastor, hindi ang church na ito, walang magagawa ang simbahan na ito, wala kahit sinong mga relihiyon, wala relihiyon, wala relihiyon. Jesus' name. Panginoon, save these people. Walang relihiyon, walang pastor, ministro, pare, o kahit sino, kahit anong simbahan magdadala sa atin sa langit. Si Jesus lang. Kahit hindi kayo dito magsimba, basta nananampalataya ka sa Panginoong Hesus. Siya lang at wala nang iba at susundin mo siya, ang kanyang salita. Tatanggapin mo siya. Kahit mamatay ka, muli kang mabubuhay, kapatid. Dahil ang ating Diyos namatay sa krus, ngunit muling nabuhay. At dahil ang sinusundan mo ay namatay at muling nabuhay, tayo na namamatay ay muling mabubuhay. Kaya hindi tayo naniniwala sa mga religious leader na namamatay pero hindi nabubuhay. Hindi ang relihiyon, kundi si Jesus. Ganyan ang ating pastor. Tapusin na natin sa John chapter 10. Ito po ang ating pastor. Sabi ni Jesus, pakilakasan kapatid, inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kilala ko ang aking mga tupa at kilala ko ako ng aking mga tupa. Kung paanong nakikilala ko ng Ama, ay ganoon din naman nakikilala ko ang Ama. Inialay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Yes, Lord, palakpakan natin ang Panginoon. Alam mo, He deserved the praise. Tumayo ka, kapatid, at purihin mo ang Panginoon. He deserved a worship. Humahanap ang Panginoon ng mga taong nakarinig ngayon at gusto magpasalamat. Kung nasa online ka man, nasa simbahan, o kung nasaan ka man, nakakarinig sa akin, kung gusto mo magpasalamat, bumulong ka ngayon, kapatid. Sabihin mo sa Panginoon, salamat po, Panginoong Hesus. Ikaw ang mabuting pastol na namatay para sa akin. Ako ang tupa mo, Panginoon.